Inusisa sa Kamara mabagal na galaw ng rehabilitasyon sa Marawi City na mahigit 5 taon nang pinopondohan. 2018 ang simulan ang rehabilitasyon matapos ang paglusob ng teroristang grupong Islamic State at Mauteg Group noong 2017. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Matapos lusubin ng teroristang grupong Islamic State at Mauteg Group ang Marawi City noong 2017, agad sinimulan ang rehabilitasyon ng lugar noong 2018. Pero hanggang ngayon, base sa pagdinig ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation, hindi umuusad o mabagal ang galaw ng mga proyekto para sa pabahay, kuryente at tubig. May pondo naman daw, pero implementasyon ang problema. Kaya hindi pa rin makabalik ang mga nagsilikas. May mga pondo na since 2018 andyan pero hindi nagagamit because a lot of issues came out na tumatakbo yung contractor. Yung iba hindi nare-release because of some procedures na they failed to comply. Agency to agency, nagka-problema din sa tubig. May problema din tayo sa supply ng kuryente. So ito yung basic na services na hindi pa natin nare-resolve. Very disappointing given yung timeline na binigay na kailang extension. Tapos kahit sabihin mo, actually ito pang masaklap dito, bilyon yung pera na pinondo dyan mula nung nakarang administration. Pero hanggang ngayon na marami ang hindi napapakinabangan. Bagaman hindi direktang iniuugnay ng mga kongresista ang pambobomba sa Mindanao State University sa naantalang rehabilitasyon ng Marawi, mahalaga raw ang rehabilitasyon ng lugar sa seguridad ng rehiyon. Let us not give that the platform for this global terrorist network to use the delay of rehabilitation as a way to, to convince others na hindi natin natututukan yung rehabilitation. Pag maganda ang buhay ng tao, develop ang lugar, mahirap mag-recruit. And in fact, sa experience ng Basilan, even yung mga involved sa terrorism, nung na-develop ang lugar, itong nagsisukuan. Balak ng House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation na isagawa ang susunod na pagdinig sa Enero ng 2024 mismo sa Marawi City, kasama ang katuwang nito sa Senado. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.